Blessed Sunday po sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed beyond measure. Amen? Walang sukat na pagpapala. Hindi masukat na pagpapala mula sa ating Diyos. Amen po ba? Sapagkat connected ka sa iyong tunay na source. Sa tunay na source ng blessing ay ang Diyos. Amen po ba? Mas masarap marinig yung word na bless o blessing. Amen po ba? Gumagaan yung pakiramdam mo, nababago yung situation mo, sapagkat very powerful ang salita o word na bless. Amen po ba? Kaya lagi mong sasambitin mula sa bibig mo, ako ay blessed person of the Lord. Amen? Because the Bible says in Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Kaya nga kung lagi lalabas sa bibig mo na panay pagpapala para sa iyo, sa family mo, sa lahat po ng areas ng buhay mo, yun po ang mangyayari. Yun po yung ma-experience. Amen po ba? Sapagkat yung Diyos na sumasa atin ay talagang source ng pagpapala. Gusto ni Lord, ikaw ay blessed in all areas ng buhay mo. Bless ang family mo, bless ang trabaho mo, bless ang kalusugan mo, bless ang business mo, ang career mo, ang paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po ba? Bless. We are so blessed, extremely blessed, dahil sa iyong right relationship with God. Amen. Through our Lord Jesus Christ. Ephesians 1 verse 3, binanggit doon ng salita ng Diyos na lahat ng pagpapala mula sa kaharian ng langit ay binuhos na sa atin sa pamagitan ng inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po ba? Kaya lagi mong angkinin at lagi mong paniwalaan, i-declare sa buhay mo na ikay blessed of the Lord. Amen po ba? Dahil ikay anak ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Kaya, tayo nagpupuri sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Kanya sapagkat tayo may tunay at buhay na Diyos na talagang ang Kanyang intention sa ating buhay ay tayo po ay pagpalain in all areas ng buhay nyo. Okay ba yung sound ko? So, saan ka man pumunta, ano man ang inyong gagawin, tandaan mo, ikaw ay nasa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Bagamat nandiyan po ang realidad na dumadating po yung mga hamon, challenges, may mga struggle kang kinakaharap. Minsan struggle ka sa financial mong pangailangan. May struggle ka sa trabaho, may struggle ka sa ibang tao, sa iyong kapwa. May struggle ka sa iyong pamilya. Pero tandaan mo, ang Diyos ay kasama natin. If God with us, who can be against us? Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Even in times of crisis. Sabi nga ng Bible, di ba? Dadanas ng kahirapan ang mundo o ng kasalatan ang ibang tao o ng krisis, pero ang mga anak ng Diyos ay mananagana. Ikaw ay anak ng Diyos. Nakakonek ka sa tunay na iyong source ng iyong pangangailangan. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng magdepende sa ating pong mga resources. Sa trabaho mo, sa iyong business, may mga limitasyon po yan. Ang ating buhay ay maraming limitasyon. Pero yung ng Diyos na kasama natin na sumasa atin lagi ay wala pong limitasyong Diyos. Amen po ba? Gusto ng Diyos, lagpasan mo yung mga limitation mo. At siya ang tutulong sa atin. Amen? Always acknowledge the Lord as your source, a limited source. Huwag kang mag-focus sa mga limitation mo. Matatalo ka lang ng problema. Huwag kang mag-focus sa iyong mga limitation. Malulumo ka lang,
mababalisa ka lang, madidepress ka lang. Huwag kang mag-focus sa mga bad situation. Focus ka sa mga pangako ni Lord. Focus tayo kay God. Ngayong 2024, mas dagdagan mo pa ang iyong alab sa iyong relasyon sa Diyos. Dagdagan mo pa ang iyong alab sa iyong pagtitiwala sa Panginoon. Dagdagan mo pa, increase mo pa yung fire ng iyong pagsunod sa Kanya. Amen? Sapagkat nais ng Diyos na talagang ikaw ay laging mamuhay sa ilalim ng Kanyang pagpapala. Na kahit anong mangyari, anumang dumating sa iyo na pagsubok, anumang kaharapin mo sa buhay na ito, unshakable ka. Hindi ka nakapokus sa circumstances. At ma-enjoy mo ang buhay at ahaba ang buhay mo. Amen po ba? So yan po ang topic natin, the bless of the Lord from Psalm 84 verse 4 up to 11. Sa Tagalog translation ay ganito po ang ating pong matutunghayan. Mapalad na masasabi sila'y tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. At sa iyo maasay masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad sa Sion ay makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang nakapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Sion ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, Yahweh, makapangyarihang Diyos. Ikaw ang Diyos ni Jacob. Dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo ang aming itong hari naming mahal. Pagpalaan mo po siya at pagkat ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang ay gusto ko sa templo mo. Kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay isang pinto ng iyong templo. Kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya magkakait ng mga mabuting bagay. Sa sino mang hanggawain ay matuwid at marangal. O Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mapagtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Thank you, Heavenly Father, for your word, for your wonderful presence. Malayang kumilos wonderfully, O God. In Jesus' name, amen and amen. Bless of the Lord. The word bless is a powerful declaration and was 3 times mentioned in this chapter 84 of the book of Psalms. Makita natin dito, 3 beses binanggit po yung word na mapalad. Dito po lamang sa chapter 84 ng Aklat ng Awit. Pero kung babasahin mo ang Bible, there are thousands. Mababasa kang about the word blessed, bless. First, dito makita natin sa verse 4, blessed are those who dwell in your house. From the NIV version po ito. Sa the Passion Translation naman, what pleasure fills those who live every day in your temple. Yung temple po dito, yung po yung holy place, holy sanctuary na kung saan doon nagpupunta ang bayan ng Diyos upang maghandog, upang mag-worship sa Diyos na lumalang ng sangkalangitan at sandaigdigan. Okay? Enjoying you as they worship in your presence. So this is the holy sanctuary. Ito po'y banal. Sinecred po ni God. Ang dakong ito, ang lugar na ito, because this is His holy place, His holy ground. Open ang heaven at surrounded ang lugar na ito ng kanyang holy angels. Hello, nandiyan pa ba kayo? Sacred po. Kaya po ang presence ni Lord ay nandito
At tayo po ay nakakonek sa kanyang presence at tayo sumasamba sa kanyang presensya. Amen po ba? And secondly, blessed are those whose strength is in you. Sa presensya ng Panginoon, you will experience mararanasan mo po yung reality ni God. At ikaw ay marirenew sa iyong kalakasan. God knows ang kung ano pinagdadaanan mo sa buhay, kung ano struggle mo. Hindi ko alam ang mga personal ninyong mga struggle sa buhay, pangangailangan, anumang problema, anumang pinagdadaanan mo sa buhay, higit ang Diyos ang nakakaalam niyan. Nakikinig ba kayo? God knows kung ikaw ay dumaranas o dumarating sa panghihina, hindi lang emotionally o physically, lalo tigit spiritually. Isa, feeling mo na parang nadadry ka spiritually. Pero kapag nagpasya ka na mag-worship kay Lord, He will renew your strength. Because He is the source ng kalakasan. Ang presensya ng Diyos ang magpapalakas sa atin. Lahat naman po tayo dumadanas po ng panghihina. Dumadating po tayo dyan. Lalo kapag na-out-focus ka at na-distracted ka ng mga problema, ng mga bad situations. Kapag na-focus ka na doon sa mga negative feelings mo, negative thoughts, sa hindi magandang at hindi mabuting mga karanasan sa buhay. Pag doon ka talaga bumaling, doon mo ipinako ang paningin mo, sigurado distracted ka na, manghihina ka. But the Bible says, kapag nagdesisyon ka na lumapit sa Panginoon at piliin mong sumamba sa Kanya, palalakasin ka ng Panginoon. Wala pong ibang magpapalakas sa atin kundi ang Panginoon. Siya ang source ng ating kalakasan. Hindi mo maharap at mapagtatagumpayan completely yung mga challenges na pinahintulutan ng Diyos sa iyo kung walang lakas mula sa ating tunay na source, sa ating Diyos, sa ating supernatural God. Nakikinig po ba kayo? From strength to strength. Hallelujah. Ay ikaw ay palalakasin ng Panginoon. Blessed are those whose strength is in you. Pangatlo, blessed is the one who trusts in you. Mapalad ang sa Kanya ay nangagtitiwala. Complete trust. Pagdidepende sa Diyos. Amen po ba? Sa Kanya ka lang umaasa. Sapagkat alam mo, marami kang limitation. Maging ay yung kapwa, may mga limitation. Magulang man yan, kapatid, biyanan, o sino mang tao. Marami pong limitation yan. Hindi mo mapagkukunan lagi yan ng lakas. Pero si Lord unlimited. Nakikinig ba kayo? Si God, ang tunay nating source ng kalakasan. Amen. Ang Diyos natin na hindi mahina. Siya ang nagpapalakas sa atin. Meron tayong Almighty God, omnipresent God, makapangyarihan sa lahat. When we say omnipresent God, ang Diyos ng himala, ang Diyos ng mga imposibleng bagay, ang Diyos na gumagawa ng mga kamangamangang bagay sa atin, sapagkat all-powerful po ang Diyos. Amen? Siya ang lumalang ng sangkalangitan at sandaigdigan. So you are blessed of the Lord, both spiritually and materially. Also both naturally and supernaturally. You are blessed in all areas of your life. Gusto ni Lord bless ang iyong family. Gusto ni Lord laging bless ang iyong kalusugan.
Gusto ng ating Panginoon laging bless maging ang iyong finances. Sino dito gusto ng financial blessing, financial breakthrough, financial increase, financial freedom? Kalooban ng Diyos po yun. Even kay Jesus, hindi po problema sa Kanya ang pera. Nung time na sila ni Pedro ay pinagbabayad ng buwis, inutusan ng Panginoong Hesus si Pedro, pumunta ka doon sa ilog, mangawil ka ng isda. Ang makakuha mong pera, coins, para sa iyo at para sa atin, ibigay mo. Hindi problema. He's a God of miracle. Amen po ba? Kayang gumawa ng miracle si God para sa iyong problema financially. Yung mga bills, yung mga utang, kami po namangha sa Panginoon. Ngayong pagpasok ng month of January pa lang, talaga naman sinalubong kami ng maraming bills. Kailangan namin mag-renew ng rehistro ng aming sasakyan. Kailangan namin mag-renew ng rehistro ng aming motorsiklo. Kailangan namin mag-renew o kailangan ko mag-renew ng aking driver's license. Lahat po yun, pinurevide ni Lord. Na-renew po aking license, na-rehistro po ang aming dalawang sasakyan. Na-provide po yung ibang mga bills, mga pangailangan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon kasi connected ka sa iyong source. Mapalad ang mga nagtitiwala sa Kanya. Bakit masasabing ikaw ay blessed? Kasi nga, ikaw ay mayroong relasyon sa Kanya, nagdedepende sa Kanya, and He is your source. Hindi ka mawawalan. Amen po ba? Maaari yung iba na walang pong tamang pakilala at relasyon sa Panginoon, makaranas po sila ng pagdaraho, pagtagtuyot ng kanilang pong kabuhayan. Pero ikaw, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon dahil lagi kang nakakonect sa Kanya. Amen. In all areas ng iyong buhay, gusto ni Lord, ikaw ay blessed. Maging sa iyong career, maging sa iyong ministry, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Now, 3 reasons why you are so blessed. First, God is your supreme priority. You value God more than anything in this world. Amen? And you are excited to worship Him. Lifestyle mo na ang sumamba sa Panginoon. Ilang oras ba tayo nandito? May isang oras, sasamba tayo sa Panginoon. Pero yung ba masasabing tunay na pagsamba, natatapos lang sa 1.5 oras? Hindi po. Sapagkat kung may tama kang relasyon sa Diyos, iniibig mo talaga ang Panginoon, buhay mo na ang sambahin siya. Every day. Amen po ba? Pag lifestyle mo nang sumamba sa Panginoon, lagi kang present sa gawain ni Lord. Hindi po pwedeng sabihin ng isang Kristiyano, sumasamba naman ako kahit ako'y nasa bahay. Sumasamba naman ako kapag ako'y nandoon sa aking pinupuntahan. Pero sa totoo, hindi ka talaga palasamba, hindi mo talaga lifestyle. Kasi hindi ka present sa gawain ng Panginoon. Ang talagang totoong palasamba kay Lord at buhay na niya ang sumamba, excited siya lagi pumunta sa gawain ng Panginoon. Makakasama mo siya sa ganitong worship gathering. Amen po ba? Yan ang sinasabi ng Hebrews 10 verse 25, huwag niyong kaligtaan ang inyong banal na pagtitipon. Huwag mo i-neglect. Kasi alam mo na yun ay kalooban ng Diyos, yun ay command ni God. At yun na ina-apply natin sa buhay natin. Kung totoong mahal mo si Diyos, ang ating Diyos, i-apply mo ang kanyang word. Amen?
Ang totoo, sabi nga ni Jesus, ang tunay tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay yung mga sumusunod. Hindi lang yung nakikinig ng aking aral o salita, yung mga sumusunod, nag-a-apply ng kanyang word. Amen po ba? So kung buhay na nating sambahin ng Panginoon, sisikapin mo na laging present sa gawain ni Lord. Connected ka sa presence ni God. I understand, doon sa mga nakakunik sa online, nasa ibang bansa sila, nasa barko, yung ating mga CSF OFWs, nakakunik sila po. Ibig sabihin, kahit hindi natin sila kasama, hallelujah, parang kasama na rin natin sila na sumasamba sa Panginoon sapagkat nakakunik sila sa presence ni God. Na kung ikaw ay nakikita mo, mayroon namang pagkakataong pumunta sa gawain na ito. Kung nandiyan ka lamang, sikapin mo, gawin mo yan para kay Lord, hindi para sa tao. Amen po ba? At sasabihin ko sa iyo, ang sabi ng Bible, anong benepisyo na laging pumupunta sa gawain ng Panginoon, ikaw ay laging marirenew sa kalakasan mo. Kaysa magmukbok ka sa bahay, kaysa ikaw ay mag-focus sa mga problema mo, sa mga bad situation, sa mga masasakit na karanasan mo sa buhay, magdesisyon ka na pumunta sa gawain sa Panginoon at sumamba. Mas malaki ang benepisyo na makakita mo at mararanasan. Ikaw ay palalakasin ng Panginoon. I-bless ni Lord ang lahat ng areas ng buhay mo. Amen po ba? At mababalik ang iyong tamang focus kay Lord sa kanyang mga promises. Sapagkat ang Word of God ay nag-encourage, nagpapalakas, nagpapaalab ng ating faith o pananampalataya o relasyon sa ating Panginoon. At masasabing, ikaw ay blessed. Ikaw ay blessed. Kahit sino magsabi sa'yo pag kinumusta ka, kumusta ka? I'm blessed. Mapalad ako, higit sa dati pa. O higit sa dati. Ako'y blessed ngayon na blessed, binibless ni Lord. Why? Sapagkat alam mo na connected ka sa presence niya. At siya ang iyong supreme priority. Amen? And you are excited always to worship the presence of the Lord. Anong benepisyo? Iba pang benepisyo na ng iyong pagiging palasamba sa presence ni God. Exodus 23 verse 25, worship the Lord. Wala po dyan. Exodus 23 verse 25, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. And I will take away sickness among you. Sa makatuwid, sinasabi ng salita ng Diyos, na kapag palasamba ka sa Panginoon, ikaw ay laging magtatamo ng kagalingan. Magiging healthy, malusog ang buhay, ang katawan mo. Hindi lang physical healing, but also inner healing. Talagang gusto ni Lord, ikaw ay maging healthy, malusog. Pag malusog ka, hahabang buhay mo. At naniniwala ako sa salita ng Diyos, pinaniniwala at pinaninidigan ko ito, na ang totoong mahabang buhay ay palasamba kay Lord. Amen. Tingnan niyo po yung mga may edad-edad na dyan, umahaba ng buhay niyan. Kasi palasamba sa Panginoon. Pag may problema, uupo lang, iuyuko, kahit nasa bahay, sasamba sa Panginoon, worship. Ganun po ginagawa ko. Worship lang ako kay Lord. Kalma lang ako. Hindi po ako nagre-react agad sa mga bad things, sa mga hindi magandang balita. Pag may mahal ka sa buhay, kamag-anak, o lalo na pag mayroon akong ina na dumadaing minsan sa pangailangan niya, yuyuko lang ako sa Panginoon. And worship ko si God. Then, ang Diyos magbibigay ng kakayahan para sumuporta sa iyong mahal sa buhay. Weekly po yun, nagsusupport ako sa nanay ko. Kaya lagi siyang healthy,
malakas, not only physically but also spiritually. So, babaguhin ni Lord ang situation mo. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng grace. Amen? Upang ikaw ay manatiling panatag sa anumang mga situation na dumadating sa buhay mo. Panatag ka. Amen po ba? Hindi ka kaagad, hindi ka basta-basta magre-react ng negative, kundi lagi mong isipin, sasabihin, bahala ang Panginoon, ang Diyos ang tutulong, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Kasi nga, palasamba ka sa Panginoon. Pag palasamba ka sa Panginoon, hindi ka madadaig ng anumang mga dumadating sa iyong storms of life. Amen po ba? Like the birds in the sanctuary near the altar, your genuine worship is very precious to God. Yan ay nalalanghap ng Panginoon. Kagaya sa Tolal Tipanan doon sa Old Testament, mababasa mo na yung kanilang mga inahandog sa Diyos, kapag naging acceptable, karapat-dapat sa Diyos, nalanghap ng Diyos yung mabangong inihandog. Mula doon sa naghandog at sa inihandog nila, ang Diyos ay nalulugod. At kapag ang Diyos ay nalugod, natuwa, nagre-release siya ng pagpapala sa naghandog. Amen po ba? Are you blessed? Like the birds in the sanctuary, yung kasing mga ibon doon sa malapit sa altar, nagpupugad, umaawit sila, at kaya sila umaawit, sila po ay nakakaramdam ng kapanatagan. Secured sila. Kung yung mga ibon, minsan nakikita natin dyan, umaawit para sa Lord, nakakaramdam sila ng tunay na security, lalo na po yung mga anak ng Diyos. Pagpalasamba ka sa Panginoon, ikaw ay laging secured. Ikaw ay may kapayapaan mula sa Panginoon. Amen? Walang pwedeng gumalaw sa iyo na masama. Kahit na hindi mo alam, may mga tao na may galit sa iyo, na inggit sa iyo, wala na pong ginawa kundi mag-isip na kung paano kanila gagawan ng masama, paano nila ibabagsak ang buhay mo. Alam ng Diyos yun. May mga tao na laging na lang nagbibigkas ng hindi magandang salita against you. Kini-curse ka. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Sa Numbers chapter 23. Numbers chapter 23. Verse 8. Ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain. At ang binasbasan ni Yahweh, paano ko nga itatakwil? Bilang 23 verse 8. Si Balaam, isang false prophet na inupahan ni Balak upang sumpain ang bayan ng Diyos doon sa wilderness. Hindi niya magawang i-curse ang bayan ng Diyos sapagkat covered and empowered ng blessing ni Lord ang bayan ng Diyos. Hindi tatalab yung curse. Magkakasala pa siya, tiyak na alam niyang parurusahan siya ng Diyos pag ginawa niya yon, na i-curse ang kanyang bayan. Ikaw ay blessed of the Lord. Amen? Kaya walang pwedeng makapanakit sa iyo. Yung mga taong nag-curse sa iyo, sila po ang babalikan ng kanilang curse. Babalik lang yung sa kanila. Di sabi di man awit, ang sumpa ay parang ibon na lilipad-lipad na hindi dadapo sa hindi niya dapat pagdapuan. Ang curse ay babalik doon sa pinanggalingan niya. Sino mang nag-curse sa'yo,
sa Kanya yun mangyayari. Sa Kanya, siya magsasuffer. Amen po ba? May mga tao sumusumpa, sana mamatay na yan, sana maghirap na yan, sana wag matagumpay siya. Curse yun. Pero ikaw, laging na-utter ng labi mo, blessing. Amen? Because Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Imbes na sila i-curse mo, i-bless mo sila. Pagka nakaranas ka ng pag-aalimura, sabihin mo, God bless you. Minsan sa GC sa Facebook, di ba? May mga taong nagpo-post ng hindi maganda against sa'yo, sinisiraan ka. God bless you. Lord, i-bless mo siya. Sa'yo din babalik yun. Yung in-utter mong blessing, kung hindi siya karapat, dapat i-bless ni Lord. Amen po ba? And no weapon against you will prevail, and you will refute every tongue that accuse you. Isaiah 54 verse 17. Walang anumang sandatan na ginawa laban sa iyo, at masasagot mo anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking pagtatanggol, at sila bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sabi ni Yahweh from the book of Isaiah 54 verse 17. Hallelujah. Ikaw ay covered ng protection ni Lord. Ikaw ay blessed of the Lord. Bakit may mga tao po, kahit anong gawin sa buhay ng pagsisikap, hindi sila umaasenso? At kahit anong gawin po nilang pagsisikap, hindi po sila lumulusog at hindi gumagaling. Kapag wala ka relationship kay Lord, ang sabi ng Bible, you are under the curse. Pero kapag meron ka ng relationship kay Lord, wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kutusan, nasa ilalim ka na ng pagpapala ng Diyos. Galatians 3, verse 13 to 14, mababasa mo yan doon. Amen po ba? You are the blessed of the Lord. Kaya huwag ka matakot. Kung may mga mangkukulam, kung may mga minsan hindi naman talaga mangkukulam, mukha lang eh. Baka makulamin ka nun. Hindi tatalab yun. Sa mga tunay na anak ng Diyos, hindi ito tatalab ang mga kulam. Meron akong experience. Wala na dito, sayang. Hindi niya man lang naalala. Kung naalala niya yon at kung paano siya pinagaling na ni Lord, pinalaya, tutuloy siya sa gawain na ito. Meron ako pinag-pray. Talagang lumalabas yung mga uod sa kanyang katawan. Pag dumudumi siya, may mga uod na lumalabas. At na-sense ko, kinukulam siya, binabarang siya. Sabi ko, unang mong gawin, forgiveness. Magpatawad ka muna. And then, sumunod ka sa prayer ko. And then, pinag-pray namin siya ni Teacher Mayan. Aking nirebuke, sinaway, yung pangkukulam sa kanya. Mula noon, gumaling siya. Hindi na siya nakaranas ng siya ay parang tinotorture. Hindi siya makatulog dahil may mga uod na gumagapang, lumalabas sa kanyang balat, pati sa higaan niya. Mula nung pinag-pray siya, gumaling. Sayang wala na siya dito. Sayang wala na siya. See? Right relationship with God. Magpatawad ka sa Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo kay Lord. And then, ikaw ay isisecure ni Lord ng kanyang blessing. Kapag ikaw ay protektado ng blessing ni Lord, hindi ka mape-penetrate ng masama. Hindi ka mape-penetrate ng sakuna. Nakikinig ba kayo? Minsan dumadating sa iyong realidad dahil dyan lang eh. May mga times na bigla ka nagkakasakit, pero agad kang gumagaling kapag nag-pray ka. Bakit? Kasi connected ka sa iyong source ng healing
at meron kang passion sa kanyang presence, lagi kang sumasamba sa kanya, isang tawag mo lang kay Lord, agad siyang mag-release sa iyo ng kagalingan, ng himala na kagalingan sa iyo. Kahit walang mag-pray over sa iyo, mag-pray ka lang kay Lord, mararamdaman mo yung kamay ni God, pinapagaling ka. Yung kanyang healing touch, yung kanyang healing presence ay magpo-flow mula ulong at talampakan mo, gagaling ka. Amen po ba? Kasi palasamba ka sa Panginoon. Amen? Sapagkat siya ay very precious to you, and His abiding presence is also very precious to you, and you are very precious to Him. According to Matthew 10, verse 30 up to 31. Matthew chapter 10, verse 30 to 31. At kayo'y maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Mateo 10, verse 30 to 31. Bilang ng Diyos ang lahat ng iyang buhok mo, bilang ni God. Ibig sabihin, ang Diyos ay nag-care lagi sa iyo. Nag-care sa lahat-lahat sa buhay natin. Kaya huwag kang matakot. Inaalagaan ka, sinusustain ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Pag may biglaang unos, biglaang problema, biglaang challenges, huwag kang matakot. Nakatingin sa iyo ang Diyos at ang Diyos ay sumasa atin. Amen po ba? Inasabi ni Lord, lagi sinasabi ni God, fear not, fear not, fear not. Piliin mo magtiwala, piliin mo manalig, at mawawala ang takot. And then you will see the deliverance of the Lord. And you will see, amen, yung pagtatagumpay na mararanasan mo galing sa Panginoon. Amen po ba? Secondly, the reason why you are so blessed, because God is your source. Verse 5 up to 10, na binasa natin dito sa ating pong teksto. Strength. Siya ang source ng strength. Ang Diyos ang source ng refreshment for those who are weary and burn out. Minsan na-burn out ka, napapagod ka, not only physically, even emotionally, intellectually, na-burn out ka sa maraming bagay. Hindi dahil sa marami kang trabaho, kundi yung mga maraming bagay na yun, nagdudulot sa iyo ng kapaguran. Maski tao, nagdudulot din ng kapaguran. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, ng refreshment, i-refresh ka, i-sustain ka ng presence ni God. Amen po ba? Sabi ni Jesus, di ba, Matthew 11 verse 28, come unto me, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal, kayo mga nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ibig sabihin, siya magbibigay sa iyo ng refreshment. Hindi ka makakahugot ng refreshment sa kapwa mo. O sa ibang bagay, kay Lord lang. Amen ba? Kung walang tao mag-i-encourage sa iyo, hindi ka marerefresh. Hindi ka manapalakas. May mga times, sa buhay namin, sa karanasan namin, walang nag-i-encourage. Wala akong makita sino pwede mag-encourage. Pero kapag pumunta ka sa paanan ng Panginoon, hallelujah, magkakaroon ka ng bagong sigla, kalakasan. And then, tuloy-tuloy ka na naman sa iyong paglilingkod sa Panginoon na may bagong kalakasan. Energetic ka! Na gawin ang kalooban ng Diyos. Sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ang hirap maglingkod sa Panginoon kung hindi ka energetic. Hindi lang physically lalo spiritually, dapat energetic ka. Puspos ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat matindi ang laban natin sa buhay na ito. Maging sa pagmimisyon na ginagawa ko, hindi po biro ang laban. Kaya kailangan lagi kang
puspos na kapangyarihan, ng lakas, ng biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya gawin mo lagi na ang Diyos ang iyong source. Sapagkat the Bible says, they go from strength to strength till is appear before God in Zion. Sa the Passion Translation, for just one day of intimacy with you is like 1,000 days. Hallelujah. Ang ganda ng sinabi ng The Passion Translation, for just one day of intimacy with God, with His presence, is like 1,000 days. Mas marami kang benepisyo na makukuha at mararanasan sa presence ni God. Amen. Because outside the presence of God is a great danger. Mapanganib po ang wala sa ilalim ng presensya ng Diyos. Pero kapag ikaw ay laging babad sa presensya ng Panginoon, kahit sa daroron ka, ano man ang iyong ginagawa, mararanasan mo yung pagsusustain ng Panginoon. Makikita mo yung provision ni Lord sa iyong pangailangan. Isusustain ka ng kapayapaan ng Panginoon, ng kalakasan. Amen po ba? At patuloy mo mararanasan yung supernatural increase. Ako, laging yan ang prayer ko ngayong taon 2024, mararanasan natin ang increase upon increase mula sa Diyos. Ang overflowing in all areas ng ating buhay. Because God is a God of overflowing. He is a God of increase. Hindi sa Diyos ng decrease, kundi increase. Kapag ang Diyos nag-release ng blessing, increase will happen. Multiplication will happen. Supernatural breakthroughs will happen in sabi ng Bible. Miracle will happen. Kaya masasabi mo, ako ay blessed because meron akong Diyos na nasa aking buhay. Ang Diyos ang aking tunay na kayamanan. Ang Diyos ang aking buhay. Kaya masasabi, ikaw ay blessed. Amen po ba? Huwag mo na tingnan yung ibang tao. Pag tumingin ka lang sa ibang tao, madidiscourage ka lang. At hindi tatalab sa iyo ang salita ng Diyos na sinasabi, ikaw ay blessed. Kasi nakatingin ka, nakapokus ka sa tao eh. Focus ka kay Lord. Focus ka sa mga pangako. Paniwalaan mo na blessed ka. Magiging pagpapala ka, daluyan pa ng pagpapala ng ating Diyos. Na kahit saan ka nandoon, ikaw ay blessing. Amen po ba? Tingnan nyo si Jacob, ayaw siyang pakawalan ng kanyang biyanan sapagkat ang kanyang biyanan ay binilis ni Lord pati yung kanyang kabuhayan dahil kay Jacob. At the end of the day, mas mayaman pa si Jacob kaysa sa kanyang amo. Hallelujah. Pwedeng gawin sa iyo ng Diyos yun. Sasabihin mo, nanamasukan ka lang, ikaw ay nangangamuhan, pero darating ang araw, ikaw naman ang magiging amo. Sinasabi mo minsan, ikaw ay empleyado lang. Pero darating ang araw, ikaw naman ang may hawak ng business, sarili mong business, at may mga tauhan ka. Iangat ng Diyos ang buhay mo. Bakit? Kasi malapit ka sa Diyos. Ikaw ay lagi mapagtiwala sa Kanyang salita at mga pangako. Ika'y palasamba sa Panginoon. Nakikinig ba kayo? Mga kabataan, mas pahalagahan niyo ang Diyos kaysa sa anumang bagay sa mundong ito, kaysa sa sino mang tao. Unahin mo relasyon mo kay Lord. Kapag pinahalagahan mo ang relasyon mo kay Lord, inuna mo lagi siya, sasabihin ko sa iyo, hallelujah, uunahin din ng Diyos ang mga pangailangan at pangarap mo. Amen po ba? Yung mga gusto na dyan magkaroon ng boyfriend o girlfriend, huwag kayong magmadali. Magkakaroon kayo sa tamang panahon na tinakda ng Diyos, bigla na lang darating yun. Sapagkat nais ng Diyos,
ay yung pinaka-best para sa iyo. Gusto ng Diyos yung kagaya mo rin na mayroong intimacy with Him. Mahirap yata may makasama ka sa buhay na walang tamang relasyon sa Diyos. Ay nako, saan ka dadalhin nung maling desisyon mo na yan? Guguho ang buhay at pangarap mo. Pero gusto ng Diyos, i-bless lahat ng aspeto ng buhay mo, bawat aspeto ng buhay mo. I-prosper ka. Sabi ng, di ba, Jeremiah 29 verse 11, a plan to prosper you, not to harm you, and to give you a hope and a future. Ang Diyos ay mayroon nakalaan na magandang future para sa iyo, even future family. Pero kapag nagdesisyon ka ng sa sarili mo lang, nasunod yung will mo, hindi yung will niya, hindi po ninyo makikita at maranasan yung inilaan ng Diyos para sa inyo na magandang kinabukasan. Kaya ngayon pa lamang, patuloy mong pag-alabin, patibayin pa relasyon mo sa Diyos upang ang iyong kinabukasan ay tunay na maging sigurado. Sapagkat sa kamay ng Diyos may katiyakan, ang kinabukasan mo ay may katiyakan. Amen po ba? Happy family, good future. Mga kabataan, a generation na palasamba sa Diyos. Kaya kami dito, mga nagkakaedad na dyan, hindi po kami habang panahon kasama ninyo, mga kabataan. Pero siyang tiyak, mananatili ang pamilya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay lagi magre-raise up na mga tunay na sumasamba sa Kanya in spirit and in truth. And I do believe ito mga kabataan na ito nakasama natin ngayon, sila yung bagong henerasyon tinaguyod ng Diyos, tinayo ng Diyos. Amen? A generation na talagang maglilingkod sa Panginoon from generation to generation. Hindi matutulad sa panahon ni Joshua. Nung namatay si Joshua, yung bayan ng Diyos, hindi na naging palasamba sa tunay at buhay ng Diyos. Pero I really thank the Lord sapagkat may makabataan dito tayo na may tamang relasyon sa Diyos, may intimacy with God. Nag-worship kay Lord. Amen po ba? Every day, we worship mo si God. I challenge all of you. Patuloy kang magpahalaga sa presence ni Lord. Lagi mong sambahin, pasalamatan ang Panginoon sa anumang situation, sa anumang situation. Why you worship God? You worship God because of who He is. Ulitin ko. We worship God because of who He is. At kapag nag-worship tayo sa presence ni God, patuloy mo mararanasan ang Kanyang reality. Patuloy mo makikita ang Kanyang totality. And His reality than your problem, than your circumstances. Amen po ba? Mas masasabi mo, hallelujah, kapag ikaw ay focus kay Lord at nandyan ang presence ni Lord, baliwala lang sa'yo yung mga bad situations, yung mga pangailangan, yung mga dumadating sa iyo, mga challenges sa buhay. Sapagkat andyan ang iyong source, magsusupply sa iyo, magsusustain sa iyo. Kapag nalulungkot ka, nababalisa ka, palalakasin ka ng Panginoon, papalitan ng Diyos ang puso mo ng nagagalak at nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Sapagkat sa pagsamba natin sa Panginoon, hallelujah, tayo ay mapupuspos at mapupuno ng buhay ng Diyos. Kaya hahaba ang buhay mo. May enjoy mo ang buhay. Amen? So, what are the reason why o bakit ano po ang dahilan kung bakit ikaw po ay blessed? Lastly, God bestowed favor. Special favor by God. Ang Diyos
ay nagkakaloob ng kanyang favor. For God bestow favor and honor. No good thing does He withhold from those whose work is blameless. Sino po yon? Mga anak ng Diyos. God's favor. Sapagkat ikaw nga ay blessed dahil sa iyong intimacy with God, sa iyong laging pag-worship kay Lord, yung kanyang favor, yung kanyang blessing, ay lagi mo makikita at maranasan kahit saan ka naroon. Ang pabor ng Diyos ay nagdudulot ng protection. Ang pabor ng Diyos nagdudulot ng provision and good thing. Ano yung mga mabubuting bagay na makikita at maranasan mo? Good thing for your healing. Good thing for your financial freedom. Success. At magiging produktibo ang ating buhay, lalo na ngayong 2024. Amen po ba? Ngayong 2024, makikita mo yung kaibahan ng nasa ilalim ng pabor o blessing ni Lord at doon sa mga wala sa ilalim ng blessing at pabor ng Diyos. Kasi, wala ka nang narinig ngayon ng mga balita. Nasabi, patinding krisis ng mundo, maging sa ating bansa. Pero sasabihin ko sa iyo, ikaw na malapit sa Panginoon, hallelujah, hindi ka mape-penetrate ng krisis. Naniniwala ba kayo? Sapagkat ang Diyos ang laging magsusupply, magbibigay sa iyo ng supernatural provision, ng increase. Mga anak ng Diyos, paniwalaan nyo ito. Panghawakan nyo, panindigan nyo, isabuhay nyo ang Word of God. Maging po yung mga OFWs natin na nakikinig ngayon ng salita ng Diyos. Ma-experience mo ang supernatural, overflowing, increase, and favor ni God ngayong 2024 and beyond. Matatapos, hanggang sa matapos ang taon na ito, bless ka. Amen po ba? Tanyo, nakaraang taon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nakaligtas ka, nakalagpas ka sa mga challenges, sa crisis, sa mga pangailangan. Ikaw ay buhay na buhay. At kasama ngayon, sumasamba sa Panginoon with your spiritual family. At ngayong bagong taon, 2024, mas higitan pa ng Diyos ang mga ipinakita niya at ginawang mabuti sa iyo. Amen po ba? Kung bless ang work mo, ang job mo, ang business mo nakaraang taon, mas lalong bless ngayon. I-bless ni Lord ngayon, lalo na ngayon 2024. Kung ikaw ay nakaranas ng kagalingan sa Panginoon nakaraang mga taon, lalo ngayon, tuloy-tuloy maranasan ang kagalingan, kalusugan. Ang breakthrough in all areas ng buhay mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tandaan ninyo, babago-bago man po ang panahon at sa anumang sitwasyon, hindi kailanman magbabago ang salita ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay lagi nating maasahan. Ang Diyos na hindi kailanman nagbabago, ang Diyos na sang source ng ating kalakasan, ng ating mga pangailangan, ng katagumpayan sa buhay na ito, ay hindi magkukulang sa atin. Anuman ang mangyari sa mundong ito, ikaw ay laging secured at may katiyakan sa presensya at sa makapangyahang kamay ng ating Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo lahat tumayo. Hallelujah. Nawa po ay na-encourage ko kayo na empower ng salita ng Panginoon. And I speak and decree blessing upon blessing. Extremely, and you are extremely blessed, sabi ni Lord, sabi ng Word of God. Hindi ka lang basta blessed, ikaw ay extremely blessed in all areas ng iyong buhay. And I speak and decree blessing beyond measure in all areas ng buhay ninyo, church. Lagi kang tumingin sa salamin.
At lagi mo sabihin sa sarili mo, ako ay blessed person. Ako ay blessed of the Lord. And I am the channel of God's blessing. Ngayong 2024, tuloy yung mararanasan ang iyong source ng iyong mga pangailangan, si Lord. Hindi siya magkukulang sa iyo. Mararanasan mo ang napakayamang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Yung kanyang favor para sa trabaho mo. Yung favor ni God para sa iyong kagalingan. Favor ni Lord para sa iyong business. Favor ni Lord para sa iyong mga pangarap. Favor ni God para sa iyong kinabukasan. Favor ni Lord sa iyong mga panalangin. Ngayong taon na ito ay ikaw ay answer prayer. Amen. Ikaw ay laging answered prayer. Sipawitin natin yan sa Panginoon. Habang inaawit natin yan, ninanyayahan ko po yung ating mga manggagawa para sa ating pong prepare ng ating pong Holy Communion.